So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ngayong 2024 ang isa sa nire-request nyong i-review natin, which is the iPhone 11 Pro Max. Maganda pa kaya ito i-purchase ngayong 2024, lalo na lumabas ng iPhone 16 series? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, i-review na natin ngayong 2024 ang isa sa napakagandang iPhone din na nagamit ko personally, which is the iPhone 11 Pro Max. So marami nag-request nga since na na-review, game test na rin natin yung smaller version which is the iPhone 11 Pro. Marami rin nagde-decide kung maganda ba bang i-purchase ang 11 Pro Max. So yan, ito sa video na to, tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda pa ba ang iPhone 11 Pro Max ngayon 2024. So yun nga, bumili tayo ng iPhone 11 Pro Max at ito rin yung daily driver ko nung year 2019, 2020. 64GB pa nga lang ang gamit ko nun kasi super duper expensive yung 256. I think nasa 80 plus ata yun. Kaya nag 64 lang ako. Wala pong 128 na iPhone 11 Pro and 11 Pro Max. At ang maganda ngayon sa Green Hills, sa mga trusted nating shop, ay very affordable na lang iPhone 11 Pro Max. Biruin nyo yun, yung 64GB for as low as, nag-range siya sa 17 to 19,000 pesos for the 64GB. Tapos yung 256 sa 20 to 22,000 pesos. So ganyan yung range ng 11 Pro Max na pwede natin mabili na pre-love, good condition, of course, sa mga vlog nating shop sa Green Hills, kay Ate Mayet, CMB Gadgets, kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course, kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop. And yung mga shop sila nasa description box kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 11 Pro Max ngayon 2024. So, very affordable. Quick reminder lang, wala na po itong brand new at ang magandang balita, support po yung iPhone 11 Pro Max ng iOS 18. Pero yun nga, binili ko lang sa ating review is 64GB. 64GB sa mga gamers out there dyan, sa mga power hungry sa multimedia, hindi na po pwede ang 64GB sa inyo ha. Lalo na, yung mga ngayon, mga kabataan nyo, may mag-take ng mga photos, videos. 64GB is not enough na. I think ang better option is 256, pero nga wala nga 128 kasi dito sa 11 Pro Max. Kung 64 lang talaga budget nyo, meron naman kayong option to go cloud storage, 50 pesos per month, additional 50GB yun. So kung doon nyo nalalagay mga photos nyo sa iCloud nyo para magkaroon kayo ng mga free space. Pero kung maglalaro kayo sa 64GB ML lang or 1 game lang ang pwede dito or possible or 2 games pa nga. Kasi sa 64GB, nakapaglagay ako dito, wala akong iba, walang photos, walang ibang files. 4 games, hindi pa nga downloaded yung doon yung COD. So syempre, may iba pa kayong mga files, di ba? Kaya, ang pinaka-recommended lang sa 64 is 1 game eh. Kasi syempre, may mga photos pa kayo, may ibang apps pa kayo. Kung meron kayong option to get na 256, kunin nyo. Pero kung 64GB lang kaya nyo, meron tayong ibang option nga. Ang malupit kasi sa iPhone 11 Pro Max is napakabilis pa rin niya ngayon 2024. 2019 po ito lumabas. Naalala ko yan. Ang unang-una kong binili nung release date talaga ng iPhone 11 series is the iPhone 11. Brand new, syempre. Binili natin yan. Bili ko nun is 54. 54 for the iPhone 11. 11 Pro Max nun for the 64GB is 75 or 74,000 pesos. So, super duper expensive. Pero ngayon, makakabili ngayon sa Green Hills ng napakamura lang. At yun nga, itong nire-review natin mismo, galing po yan sa Green Hills. Ito po magpapatunay mga shop na nire-recommend ko. Magaganda po yung mga units na ino-offer nila. At marami naguguluhan, mag-11 Pro Max ba sila? Mag-iPhone 11 Pro? Or mag-iPhone 12? Mag-iPhone 12 Pro? So gagawa na lang tayo ng ibang video about dyan sa mga phone comparison ng 12 series versus the 11 series. Pero ang focus natin is the 11 Pro Max. Pinaka-favorite part ko rin is the iPhone 11 Pro Max. Very memorable sa akin tong smartphone na to. Kaya natuwa ko na nahawakan ko siya ulit or nagamit ko siya ulit nakapaglaro ako. Ang pinaka-solid pa rin sa iPhone 11 Pro Max still ngayon 2024 is of course yung kanyang camera performance. Napakaganda, outstanding. Even though 4K res lang ang pinaka-support niya, and let's face it, 4K lang naman din ang pinakamataas na ginagamit natin dito sa Philippines. Hindi pa naman natin ganong ginagamit ang 8K, di ba? So, 4K is good, napakalinaw, even the photo quality na mapaprovide ng iPhone 11 Pro Max
And, and syempre, when it comes sa battery, the 11 Pro Max is yung pinaka the best option nyo sa 11 series when it comes sa battery. Napakataas ang battery niyan, of course. When it comes sa 11 series, 3,900 plus milliamp hour. Pero syempre, when in this time, maliit lang yung 3.9, di ba? Usually, mga Pro Maxes ngayon, nasa 4,000 plus, di ba? 4,700, 4,800, mga ganyan. Hindi pa sila umabot ng 5K. Ewan ko ba bakit. Pero, eto malupit, even though maliliit ang milliamp hour capacity ng mga 11 or mga iPhones, napaka-solid ng software optimization ng Apple na kahit maliit yung battery capacity, matagal sila malobat, lalong-lalo na pag binili nyo to nung unang-unang labas. Dahil nakagamit nga ako rin ng brand new na 11 Pro Max. Nakabili ako noong December 2019 sa aking plan sa Globe, nag-renew ako. At matagal sila malobat. Even the iPhone 11, matagal talaga sila malobat. Pero syempre, habang ginagamit nyo ng ilang taon, nade-degrade ang battery, iba na yung performance ng brand new compare nung ginagamit nyo na ng matagal. At every year, may mga software update tayong nakakukuha na meron mga bagong features na nag-require din ng battery consumption. Kaya don't expect na yung binili nyong 11 Pro Max nung year 2019 ay same yung magiging battery performance niya ngayong 2024. Kasi syempre, maliit lang ang capacity, 3.9, marami ng mga bagong features lalo na sa iOS 18 na nag-require po ng battery consumption. Kaya yung iba na-feel na mabilis pong malobat ang mga older iPhones. Pero ito nga ginamit natin ito 11 Pro Max, umabot naman siya ng isang araw for daily for casual things. Pero when it comes sa gaming, don't expect na tatagal to ng isang araw. Usually mga ilang hours lang. Yung naglalaro tayo, nakaka-experience na tayo ng auto-dimming and nagiging warm na siya lalo na doon sa COD and Farlight 84. Pero kahit naman na ganun yung nangyayari, maganda pa rin naman ang performance. Hindi pa naman ako nakaka-experience ng mga sobrang lalang frame drop dito sa 11 Pro Max so far. Even navigating is sobrang smooth pa rin ngayon 2024. And i-update ko rin sa iOS 18 itong 11 Pro Max ko. Kaya para tingnan natin kung ano ba magiging performance. And stay tuned. Gagawa rin ako ng review about sa iPhone XR na naka-iOS 18 na. Check natin yung performance itself kasi may iPhone XR yung pinsan ko. Yun yung babaro ko na lang para ma-review natin. When it comes sa camera ni iPhone 11 Pro Max, is the best. Siya po yung first ever triple rear camera system ni Apple. Compared to sa iPhone XS Max, na dual rear camera system na main and telephoto. Dito is triple rear camera system. 12 main, 12 ultra, 12 telephoto. Wala po tong LiDAR. 4G, ang 11 Pro Max, the last ever 4G smartphone din ni Apple. 12 megapixel main, 4K resolution rear at front camera, OLED display, 6.5 inches. So ito rin yung last ever, so ito rin yung pinaka last iPhone na merong 6.5 inches. Dahil nung successor niya, which is iPhone 12 Pro Max, is 6.7, ngayon 16 Pro Max is 6.9 inches. So palaki na ang mga screen ng iPhone. So, ito rin yung last ever nga na 6.5 inches ni Apple. Medyo na lumalapit na yung screen ng Pro dito sa bagong Pro dito sa 11 Pro Max kasi yung 16 Pro ngayon is 6.3, di ba? Coming from 6.1 tapos yung pinakauna is 5.8. So, marami naman level up kumbaga sa screen size dito sa mga iPhones natin. The 6.5 inches of the iPhone 11 Pro Max is good. Malaki yan. At ang na-enjoy ko dito so far while using the 11 Pro Max is nagulat talaga is yung camera. Very smooth pa rin. Very optimized. Ito talaga yung ilalaban ni Apple when it comes sa mga ibang brands. Yung kanilang solid software optimization. Biruin mo 5 taon na tong smartphone na to. Yung sa kanyang presyo ngayon na 18,000, kaya niya pang tumalo ng mga 5G mid-range smartphone na kapresyo niya. Kaya niya pa makipagsabayan when it comes sa camera performance, gaming performance. Battery lang talaga siya, hindi kaya makipagsabayan. Yan ang sinasabi ko, to be honest. Battery lang ang magiging kalaban nyo dito sa iPhone 11 Pro Max. At sa mga nagde-decide kung sulit pa ba i-purchase ang iPhone 11 Pro Max ngayon, definitely mga ka-J-Vlog, sulit pa siya. Even though, yun nga, parati yung sinasabi, 4G lang ito. Kaya marami pa rin nagdadalawang isip kung bibili ba ng 11 Pro Max or mag-iPhone 12 series sila which is 5G na. Kung kung future proof naman na rin ang hanap nyo. Ang katapat ng 11 Pro Max is sa 12 Pro Max. So 10,000 pesos ang difference sila, malaki ring bagay yan, of course. Pero when it comes sa connectivity pa rin kasi ngayon, to be honest, 4G dito sa atin is still reliable pa
yan pa rin yung more common na ginagamit ng iba nating mga yung mga iba sa atin. I think matagal pa mawawala yung 4G. Mabilis pa rin naman yan hanggang ngayon. And even ako, kahit nasa province ako, ang kinukuha kong signal is 4G. Ayoko yung 5G kasi mabagal yung 5G sa province. So yun, nadepende rin sa lugar. Dito kasi sa lugar ko sa Caloocan, more dominant na dito is 5G na. Kaya marami na rin gumagamit dito ng 5G smartphone. So yun, kung when it comes sa connectivity issue kayo, definitely 11 Pro Max is hindi na para sa inyo. I think go for the iPhone 12 series na merong 5G. Pero yun nga, magdadagdag yung few thousand pesos. Pero when it comes sa pagiging sulit, pagiging stable ng performance, pagiging reliable pa rin hanggang ngayon 2024 or even next year pa, the best pa rin naman ng iPhone 11 Pro Max. Compare mo kasi ang SRP niya nung lumabas dito sa Philippines, sobrang layo, very affordable na lang. Kaya for me, ginamit ko ito 11 Pro Max. Tingnan natin ang malapitan itong iPhone 11 Pro Max. So ito yung na-purchase natin nga sa CMB Gadgets. Makinis naman yung back cover niya. Ayan yung kanyang triple rear camera setup. So glossy siya. Ayan. Ito yung first iPhone na merong matte glass na sobrang ganda. Nung una ko itong nakita sa market, sobrang nakaka-attract siya. Kaya nag-purchase din ako nito nung year 2019 mga J-Vlog. Ito rin yung kasama sa postpaid plan ko, yung iPhone 11 Pro Max na 64GB din. 64GB nun is super expensive. So, ito yung vlogging tool ko nung year 2019 to 2021 ang iPhone 11 Pro Max. Kaya masabi ko na napaka-solid na itong camera na to. So, meron siyang triple rear camera system. Sa right side is nandito yung kanyang SIM tray and yung power button. Sa taas naman ng smartphone wala tayong makikita. Sa left side is the ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone is yung lightning port and yung speaker grills. At meron tong dual stereo speakers, isang speaker sa baba at isang speaker sa earpiece. And syempre si iPhone 11 Pro Max ang huling iPhone na merong 6.5 inches when it comes sa Pro Series. Dahil yung 12 Pro Max meron ng 6.7. So ito rin yung last iPhone din na merong 4G network, kumbaga. Meron siyang super red na XDR OLED display. Napakalaki ng screen nito before, syempre. At ito rin yung last design ng curve yung kanyang gilid. Kasi sa mga 12, ayan, flat na siya or box type na siya. Yan ay na-adapt ngayon. Kaya marami ring gusto itong 11 Pro Max ngayon kasi still powerful pa rin itong smartphone na to ngayon 2024. So ganyan naman ka-relevant ang mga iPhone. Kahit na matagal na sila is very usable pa rin and still powerful pa rin, lalo na yung chipset and yung camera. So explore nga natin yung camera app niya. Ayan, very basic. Meron tayong photo mode, meron siyang 0.5 for ultra wide. Meron siyang 2 times optical zoom for the telephoto lens. At yung zoom niya hanggang 10 times digital zoom. Sa video naman, hanggang 4K res siya up to 60 FPS. Meron tayong slow motion up to 240 FPS. Time-lapse, of course. Sa portrait naman, pwede natin magamit yung telephoto niya for portrait mode. At meron tayong panorama. Very basic lang naman ang camera app ng iPhones. Especially this iPhone 11 Pro Max. Wala pa naman kasi itong cinematic and action mode. Sa video naman ng front is 4K res din up to 60 FPS. Yun lang naman mga ka-J-Vlog ang camera app ng iPhone 11 Pro Max. Very simple. Try lang natin mag-open ng isang game which is Mobile Legends. Try natin maglaro ng very slight lang. So abangan nyo na lang dahil i-game test naman din natin tong si iPhone 11 Pro Max sa ibang video. So nag-AI lang tayo ngayon kasi low credit score ako. Ayan o. So, pag natin, kinostom natin kasi ito, ayan o, low credit score. So, sa training lang tayo since, very, lang naman, saglit lang naman itong gagawin natin. So, practice na lang tayo. Pakita ko lang performance ng, iPhone 11 Pro Max. And, nag-game test ko na ito mga J-Vlog. Napaka-solid pa rin ito for gaming. Nakakatuwa pa rin na, ang tagal na itong smartphone na to pero, still, grabe, may bubuga pa to sa gaming. Ganyan talaga pag isang flagship smartphone, matagal silang maging relevant sa market. Matagal nyo pa silang magagamit. Even itong 11 Pro Max, tingnan nyo naman, ito rin yung the best option for 11 series dahil malaki yung screen, malaki battery.
at naka-OLED display siya. Ayan. So, makikita nyo, naka-high settings tayo ay okay na okay naman ang performance ng iPhone 11 Pro Max. Very detailed yung graphics niya. Talagang may enjoy nyo siya. Kumbaga. So, natin? Lagyan natin ng item. So, ayan mga ka-J-Vlog, kung makikita nyo. Kung pagdating sa ML, paniguradong may enjoy nyo naman dito yan sa iPhone 11 Pro Max. Super playable pa rin siya. So yan, video quality or video sample of the iPhone 11 Pro Max ngayong 2024. So pinaka-max res niya is 4K resolution up to 60 FPS. Pero usually pag gumagamit ako iPhone, ang ginagamit ko is Full HD 1080p at 60 FPS. So napaka-solid pa rin ng camera ng iPhone 11 Pro Max. Even yan sa mga video camera. So yan, pwede tayo mag-switch sa ultra-wide camera ng ganyang kadali. Zoom, 2 times optical zoom. Tapos zoom natin na hanggang 6 times digital zoom tayo. Ito yung normal na 1x. Solid, napakaganda pa rin ng camera ng iPhone 11 Pro Max. At perfect na perfect to make vlogs. Ang ganda. So yan, video sample front-facing camera of the iPhone 11 Pro Max. So pinaka-max res is 4K resolution, 60 FPS. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p, 60 FPS. Pero tignan nyo naman, napaka-solid ng front-facing camera ng iPhone 11 Pro Max. Ayan, napakalinaw. Ganda ng tama ng ilaw. So, very clear. So, kung maggagawa kayo ng mga vlog, ay magandang gamitin ng mga camera talaga ng iPhones. Especially the iPhone 11 Pro Max. Ginamit ko to vlogging camera ng year 2019, 2020. And nagulat yung iba na ginagamit ko palang to make content is iPhone. So, ganun kaganda talagang camera ng iPhone 11 Pro Max. So yon, kung interested kayong bumili ng iPhone 11 Pro Max sa Green Hills, again, doon lang tayo sa mga nire-recommend kong shop. Unang-una sa CMB Gadgets, pangalawa kay ZMB Cellphone Accessories and of course si Ate Malin. Yung mga links sa kanilang Facebook pages, nasa description box, check nyo na yan. At sabihin nyo na napanood nyo dito sa ating vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount ay bibigay ng mga shops na yan.